Ay, tatalo na lang ako dun. Like and subscribe. Hello guys, welcome back. Ngayon, magkikwento ako sa inyo ng mga horror story. Ito ay totoong nangyari sa akin. Dahil sa magno-November na naman, kaya puro takot na naman ang naririnig natin. Nung mga bata pa tayo ay takot na tayo sa mga multo. Madami tayong kinakatakutan, pwede sa matataas na lugar o sa iba't ibang uri ng mga multo. So ngayon guys, magkikwento na ako. One day, habang kaming magkakapatid lang ang nasa bahay, dahil umalis ang aming mga magulang. Ang tanda ko ay 5 or 6 pa lang ako nun. Alam nyo guys, yung kahoy sa pinto, may ganun yung bahay namin noong mga panahon na yon. Kaya kailangan pang humakbang para lang makalabas. Dahil sa mali pa lang ako noon ay hindi ko pa kayang humakbang dun, kaya ako lagi ang naiiwan. One day, ako lang yung naiwan dahil umalis sila. Naisipan kong patayin yung electric pan nun. Pabalik na ako sa pinto nun, pero bago pa ako makaupo, ay nagulat ako dahil umaandar na naman yung electric pan. Kaya napatakbo na lang ako. Ewan, parang naging ninja ako na natakot ako. Alam niyo guys yung double ganger. Dahil ako, naranasan ko yon, pero yung ate ko naman yung ginaya. One day, kaming tatlo lang yun sa bahay. Lalaba yung mama ko nun, at yung ate ko naman yung nagsasaing. At ako ay naglalaro lang. Nang may napansin ako nakasilip sa kwarto. Akala ko yung ate ko, tinakot ko pa nga yun eh. Day, may multo dyan, haha. At di ko na siya pinansin. Maya-maya, nagulat ako kasi bigla siyang lumabas sa pinto. Ha? Ba't nandun siya? So yun lang guys, wait nyo yung part 2.